Rajon Rondo, Bojan Bogdanovic at Luka Doncic yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Dating player naman ng Los Angeles Lakers na si Rajon Rondo ay ibinahagi naman ang kanyang naramdaman matapos ang naging pagkatalo nila noong 2010 NBA Finals laban sa Los Angeles Lakers. Nang mga taon na kasi na yun mga idol ay nasa Boston Celtics pa naglalaro itong si Rajon Rondo. Kasama niya nga dito sila Paul Pierce, Ray Allen at Kevin Garnett. Kaya naman nabansagan sila noon na merong Big Four. Pero ganun pa man ay hindi sila umubra sa kupunan ng Los Angeles Lakers sa NBA Finals na pinapangunahan ni Kobe Bryant. Kaya naman sa naging pag-uusap nila ni Rajon Rondo at JJ Redick sa podcast ito, tinabi nga ni Rajon Rondo na makabasag puso nga daw ang naging pagkatalo nila laban sa Los Angeles Lakers. Pakiramdam pa daw ni Rondo ay naglaro daw siya sa kanyang pinaka-the best lalo na daw ng season na yon. Kaya naman kung nanalo nga daw sila sa NBA Finals na yun laban sa Lakers, ay malaki daw sana ang chance niya na maging Finals MVP. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Rajon Rondo. Lalo at sa naging series nila laban sa Los Angeles Lakers sa 2010 NBA Finals, ay nag-average naman ito ng 13.6 rebounds at 7 assists sa loob ng 7 games. Na kung matatandaan nga rin mga idol ay si Kobe Bryant ang naging Finals MVP. Matapos itong mag-average ng 28.8 rebounds at 3 assists. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga pahayag na ito ni Rajon Rondo? Sa ibang balita naman mga idol, maaari namang makuha ng Lakers ang sharpshooter na si Bojan Bogdanovic gamit ang proposed trade na ito. Ibibigay daw ng Lakers sila D'Angelo Russell, Maxwell Lewis at ang 2024 at 2025 second round pick sa Detroit Pistons. Habang makukuha naman ng Los Angeles Lakers bilang kapalit si Bojan Bogdanovic. Ang kagandahan nga nito sa Lakers ay isang veteranong sharpshooter itong si Bojan Bogdanovic. Lalo at isa nga rin itong consistent na offensive player. At naglalaro nga ito ng off-ball na maganda nga itong partner nila LeBron at Davis. The last season nga ay nag-average ito ng 21 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Na may shooting naman itong 31% sa 3-point area. Para naman sa Detroit Pistons, ay solid nga ang makukuha nila sa Lakers lalo at nasa expiring contract na rin naman si Bogdanovic next year. Bagamat malabo nga na maging starter ng Detroit Pistons itong si D'Angelo Russell dahil kana Cade Cunningham at Jaden Ivey, ay solid pa rin naman itong maging backup point guard. Lalo at may average ito last season ng 17 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Kaya malaking tulong ito para sa opensa ng kanilang bench unit. Habang makukuha nga rin nila ang solid na prospect na si Maxwell Lewis, na panigurado na madidevelop palalo ang kakayahan nito sa Detroit Pistons. At ang maganda pa nito ay may makukuha pa silang 2 future second round picks mula sa Lakers. Kaya magandang trade idea na ito sa magkabilang kupunan. Na para sa Lakers ay magkakaroon sila ng isang player na sharpshooter at maasahan sa kanilang opensa. Para naman sa Detroit Pistons ay magkakaroon sila ng mga player na solid at meron pang 2 second round picks. Kapalit ng player nilang si Bogdanovic na nasa expiring contract na next season. At para naman sa huling pag-uusapan mga idol, quarterfinals ng FIBA World Cup, lahat ng mga laro ay dito nagaganapin sa Pilipinas. Isa nga sa inaabangan ng mga Pinoy fans na makita ay itong si Luka Doncic. Ang superstar ng Dallas Mavericks na ngayon ay naglalaro para sa national team ng Slovenia. Panigurado kagaya ni Karl Anthony Towns ay mala-celebrity din ang dating ni Luka sa Pilipinas. Na sa airport pa nga lang ay marami na kaagad ang sasalubong dito.